Good evening, Pilipinas! Nahuhuli ka ba sa balita? Well, narito ang weekend recap ng Viewpoint Headlines. US at Israel umatake na sa Iran. Iran nag-retaliate sa iba't ibang bansa, pero hindi sa mismong Israel at US. 100 Pinoy sa Middle East gustong umuwi sa bansa dahil sa lumalalang giyera. Fourth impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasado na ba? O palpak na naman? Ay, kids? Representative Paulo Marcolita nagpremonition sa Kongreso. Sinupalpal ng mga kongresista. Ha? Dan Fernando okay na raw hinggil sa pagkakabugbog sa kanya. Sa balitang pandaigdigan, 100 mga Pinoy OFW ang umano'y nais umuwi dahil sa lumalalang giyera sa Iran. Matatanda ang inatake ng US at Israel ang bansang Iran nitong nakaraang Sabado na siya namang nag-retaliate sa iba't ibang bansa sa Middle East maliban sa mismong mga bansang kaumatake sa kanya na Israel at Estados Unidos. Dahil dito, ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang gobyerno ay handa sa anumang mangyayari para sa kaligtasan ng mga OFW sa rehiyon. May mga 57 OFW ang nakauwi na mula sa pagka-stranded sa Hong Kong nitong Lunes. Sa at ng mga kamag-anak ng mga OFW, mabuti naman at napapakinabangan na ang tax na binabayaran ng kanilang mga kapamilyang migrant workers. Basta, wag lang ningaskogon. Sa balitang lokal naman, kamakailan lamang ay isinumiti na ang pang-apat na impeachment complaint kay VP Inday Sara. Ayon sa mga eksperto, di umano'y halos duplikat lamang ito ng tatlong naunang naipasa na kung saan ay nakafocus sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Aba karamihan sa mga ito ay resubmission lang ng nakaraang taon. Napalpak ang pagkakasumiti, kaya't hindi nakalusot sa Kongreso. Sa pagkakataong ito ayon kay Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ay sisiguruhin sa Committee on Rules na walang delay para umano hindi masabing may bias ang komite. Ayon naman sa mga netizens, talaga lang ha, baka palpak na naman yan tulad ng nakaraang taon. Yeah. Sa kalagitnaan naman ng deliberation, nagbigay ng warning itong si Representative Paulo Marcolita. O ayon sa kanya ay premonition. Heyo. Umano hinggil sa aniyay inasal ni Representative Aquino D noon pang nakaraang taon na dapat aniyang obserbahan as proper decorum. Dito'y binara siya ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Sapagkat wala pa naman umanong misconduct na ginagawa si Rep. Kiko Day, kaya't out of order ito at dapat strike out sa record. Halos lahat ay natawa na lamang sa sitwasyon at ayon sa mga kritikong nakapanood, mukhang nag-binge watching ng movie si Marcoleta kagabi. Ng back-to-back na Minority Report and Final Destination. Okay na po yan. Ang pahayag ni Bulacan Governor Dan Fernando hinggil sa umani issue ng pambubugbog sa kanya ng isa sa presidential son. Ayon sa kanya ay nagpahayag na ang Malacanang at ang LTO dito kaya't mungkahi niya ay irespeto na lamang ito. Matatandaang maraming mga istorya ang naglabasan sa social media hinggil sa umano'y road rage incident na ayon sa isang kwento ay hinaras ni Fernando ang isa sa mga anak ng Pangulo na naging sanhi umano ng pagkabugbog sa kanya. Nauna nang itinanggi ito ng Malacanang at mayroon pang ulat na umano'y nag-issue ang LTO ng show cause order sa mga taong involved pero itinanggi ito ni LTO Chief Lacanilao. Tanong ng taong bayan, so ano ba talaga ang totoong nangyari? May harassment ba talaga? At bugbugang naganap? O marites lang ito ng social media? Ika nga ni Dan Fernando, ikintingay. Okay na po yan. Yan muna ang mga balita sa gabing ito. Sa susunod naman yung iba.
Weekend, minarika pa lamang to, kaya relax lang kayo dyan. Abangan nyo na lang ang next na telecast ng Viewpoint Headlines. Ako si Cass Contis, magandang gabi.